Meet Karina at Criza, ang 25-year-old kambal mula sa Clark, Pampanga. Magkapara sila sa lahat ng bagay, lalo na pagdating sa adventure. Isa nga sa hilig nila ang horseback riding. Sinamahan sila ng Good Morning Kapatid sa isang rancho sa Clark para sa kanilang weekly horseback riding session. Hands-on sina Criza at Karina sa kanilang mga kabayong sina Magnum at Star. Inaayusan, sinusuklayan at kinakausap pa nila ang mga ito. Kung ang aso po is loyal siya na companion, loyal siya sa owner niya. Ang mga kabayo po is trusting animal sila. Tapos po, parang talagang mafo-force ka nila na maging kalmado habang nasa presence ka nila. Kasi kapag hindi ka po kalmado, mararamdaman po yun ng kabayo nyo. Bago simulan ang sesyon, itinuro muna ni Criza at Karina ang mga basic tungkol sa horseback riding. So pagsasakay po tayo, syempre, yung renda po natin ilalagay na sa likod kasi kumakain siya ng damo. Tapos hawak po sa hair nila. Dito po wala po silang nararamdaman sa hair nila. So kahit hilain po natin yan, wala silang nararamdaman. Tapos ito po yung renda, ito yung stirrup, ito yung aapakan natin para makasakay tayo. Ayan, ganun po. Ang hawak po sa renda bago paanda rin is yung tatlo nandito, tapos pag ganito. Yung kamay, ang paa po is nakapataas na ganito, hindi pa loob. Pataas po na ganyan. Naka 2-point po tayo para secure po yung spine natin sa pag-upo. Para naman po paanda rin si Magnum, ang gagawin po natin is sisikipan natin yung legs natin para maglakad siya. Para po mag-stop ang kabayo habang naglalakad po. Onting pressure lang po ng hila dito. Sakay ng kanika nilang mga kabayo, nag-unwind at namamasyal ang kambal sa loob ng isang oras. Parang mararamdaman ng horse na nandito siya hindi para sakyan lang ako. Gusto niyan, andito siya para kasi love niya ako, kasi may care siya sa akin. Beneficial po siya sa horse, beneficial din po siya sa amin. Kwento ng kambal, noong nakaraang taon lang nang magsimula ang kanilang interes sa mga kabayo. Higit pa sa isang hobby o pampalipas oras, malalim ang hugot ng kambal sa pagsakay sa kabayo. Pareho kasing na-diagnose sina Criza at Karina ng PTSD o Post-Traumatic Stress Disorder. Kaya ito ang nakitinalang paraan para mapabuti ang kanilang pakiramdam. Nakaka-relax, tapos nakaka-enjoy. Hanggang sa na-in-love na po kami sa stables, na-in-love na kami sa kabayo, yung mga activities na ginagawa dito, lalo na yung view. Natutunan po namin sa therapy na parang yung mga kabayo din po, nakaka-heal po sila ng trauma naman. So, doon po nagsimula na parang sinuggest na rin po sa amin ng therapist namin kung happy po kami sa ginagawa namin, ituloy po namin. Ang post-traumatic stress disorder ay isang mental health condition na dulot ng isang hindi magandang pangyayari. Pag sinabi nating PTSD, ito ay isang uri ng mental health issue wherein ang isang tao ay nakaranas ng matinding trauma dahil sa siguro may namatayan o kaya sabihin na natin pang-aabuso. Kagaya niya, nag-horseback riding. Una-una, it is a change of environment. Pangalawa, ito yung pamamaraan na talagang nalalesen yung anxiety kasi may ehersisyo nangyayari. Pag mayroong ganitong pagkakataon, nalalesen yung mga symptoms ng anxiety and depression na hindi kinakailangan magkaroon ng medication. YOLO o You Only Live Once. Yan ang motto ni Criza at Karina. Kaya ang payo nila, maging adventurous. Huwag matakot na subukan ang mga bagay na hindi nakasanayan. Mga kapatid, Gretchen ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.